Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Handa na para sa pre-trial ni Duterte sa February 23. O, yan ha. Wala na. Nagmamaniobra pa sana si Attorney Kaufman, yung abogado ni Duterte. Hanggang sa huli, nagmo-motion pa rin na kung ano-ano daw na hindi na daw kaya ni Duterte. Ano yan? Kaya lang, wala na yan. Dinelay ni Kaufman yan. Noong September 23, confirmation of charges hearing na sana, hindi natuloy. Unfit daw to stand trial. O, dinesisyon na yan. Resolved na yan. Ngayon, mayroon na namang appeal. Pero hindi, tuloy na yan sa February 23. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, ito na. Ano na yan? Tuloy na yan. Wala nang magagawa dyan sila. Talagang si Trillanes, sinabi niya na na malaking tagumpay na ito sa mga biktima. Yung matuloy na ang confirmation of charges hearing, malaking tagumpay yan sa mga biktima ayon kay dating Senador Sonny Trillanes. Bakit napaka-significant ng confirmation of charges hearing na yan? Bahagi pa yan ng pre-trial. Sa ngayon kasi hindi pa naman nagsisimula ang trial ng kaso ni Duterte. Kailangan muna yung confirmation of charges. Kapag na-confirm na yung mga charges, mga 4 na araw yung hearing 23, 24, break mo ng 25, tas 26, 27. Sa 4 na araw na yan, magpipresent ang prosecution, magpipresent ang defense. 4 na araw, tuloy-tuloy. Kaya imumonitor din natin yan. Panuorin nyo sa aking mga Facebook pages at saka YouTube channels ang live streaming niya. Ila-live stream natin yan para mapanood ninyo. Yan mga kabunyog, saka magbibigay ako ng analysis bawat nangyayari. Pero yun na, tuloy na. Kaya sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, wala nang makakapigil niyan. Kahit anong gawin ni Attorney Kaufman, wala na yan. Kahit anong drama ni Digong, hindi na yan. Kaya nakatawa na si Trillanes kung ano-ano nang ginawa ni Kaufman ng mga pang-delay, palusot, sa bandang huli, tuloy na. At saka, ang dapat naman sana, hindi na talaga yan hinaharang ng kampo ni Duterte para madesisyon na kung guilty talaga siya o hindi. Yung problema si Kaufman, mukha yatang gustong i-delay kasi ikaw ba naman, 150 million pesos yata ang sweldo ni Kaufman, ang bayad kay Kaufman 150 million pesos kada buwan o bilyon na halos ang binayad ng kampo ni Duterte dyan. Kung totoo yung 150 million. At saka hindi lang yun isang lawyer. 5 team ng lawyers yan. At hindi lang yan yung gastos ng Duterte. Yung pagbisita nila doon, kada linggo nandun sila. Nagpapalit-palitan si Kitty Duterte, si Pulong, si Basti, si Sara, kasama yung mga anak, mga apo. Kaya apo ni Duterte, kaya matindi yan. Grabe ng gastos dyan. Kaya nga may mga nagki-question, saan ba galing yung pinanggagastos ng Duterte dyan? Ang sabi nila, ang saliin nila, 35 million lang ba? 88 million? Anyway, basta't ang ang importante dito, ayon kay dating Senador Sonny Trillanes, wala nang makakapigil. Tuloy na ang pre-trial ni Duterte. February 23, 24, 26 at 27. Yung mga huling maniobra ni Kaufman na hanggang ngayon may appeal pa rin, hindi daw fit na talaga si Duterte. Paano masasabing hindi na fit? Kitang-kita naman, malakas pa malakas pa. Siyempre, sa edad ni Duterte na yan, hindi na siya ganun kalakas. Pero yung niya, kaya niya pa. Ang pagkaka-picture out kasi ni Kaufman, hindi na alam ang mga pinag-uusapan, hindi na makapag-decide ng maayos. Sino namang maniwala niya? Kaya, ito, mga kabunyog, mga kababayan, itong confirmation of charges hearing, pag na-confirm yan, ang charges sa kanya, patapos ang 4 na araw na yan, sunod-sunod na yung trial niyan. Kumbaga, after ng confirmation of charges hearing, ngayon kasi ang hahawak ng kaso niya, pre-trial chamber 1. Kasi sa ngayon, ang stage ng kaso niya, pre-trial.
Kapag na-confirm ang charges diyan, lilipat na ngayon sa trial chamber, hindi na pre-trial chamber. Iba na ang hahawak ng mga judges niyan. Ngayon kasi yung dumahawak na judge, yung presiding judge si Julia Mutok, kasama yung si Ganso, saka si Liera ba yun? Si Liera, yung tatlo. Oh. Pero kapag natapos na yung confirmation of charges hearing, magsi-shift na from pre-trial stage to trial. Sa trial chamber na. Iba na naman ng mga judges yan ang hahawak. Kaya kung titingnan, grabe ang due process kay Duterte. Iba-iba ang humahawak ng kanyang mga ng mga judges ang humahawak. Kahit yung appeals chamber, iba rin eh. Kaya kung bias man yung pre-trial chamber, iba namang judges, set of judges yung trial chamber. Ibang set of judges din yung appeals chamber. Kaya yan yung pagtitiyak na iba-ibang judges ang humahawak. Kung sa tingin mo bias yung yung isang judge, may iba-iba namang judges ang humahawak sa iba-ibang level eh. Kaya anyway, ang problema lang talaga kasi ni Kaufman diyan, matibay talaga ang mga ebidensya. Matibay ang mga testigo. Kaya pinipilit sana ni Kaufman na manalo siya sa pamamagitan ng yung jurisdiction sana, manalo siya sa issue na yon. Problema, talo. Kung hindi man, maparelease niya man sana sa interim release o kaya unfit to stand trial. Ang problema, lahat talo. Kasi ayaw nga ni Kaufman na lumaban talaga sa merito ng kaso. Kasi mabigat. Matibay ang mga ebidensya. Nandun na si Garma, yung mga testigo, si Garma, si Matubato, si Las Cañas, si Trillanes, inaasistihan ang mga testigo dyan. Sabi ni dating Senador Trillanes, talagang nakatutok siya dyan. Mula sa simula nang mag-file ng mga kaso na yan, yung mga biktima, tinutulungan niya talaga. Pati yung mga abogado. Mayroon pa nga palang move si Kaufman na i-disqualify yung abogado, si Attorney Joel Butuyan. Kasi tinawag daw si Duterte mass murderer. Ay ano ba naman ang kaso ni Duterte, di ba? Crimes against humanity. Pag crimes against humanity, akusado ka, di mass murderer ka. Ano naman yan? Ito namang si Kaufman, masyadong Kaya sabi nga ni Attorney Joel Butuyan, yung Pilipinong lawyer sa ICC, sabi niya, anong gusto ni Kaufman? Ang mga lingwahe ko at saka mga sabihin ko, parang ako na yung abogado ng akusado. Hindi. Abogado ako ng mga biktima. O di syempre kung anong nararamdaman ng biktima, yun ang yun ang sasabihin ko. Kaya barado na naman si Kaufman eh. Anyway, yan. Basta, tuloy-tuloy na. February 23, 24, 26, 27. Confirmation of charges hearing ni Duterte. Ayan. Mabibigyan na ng hustisya ang mga naging biktima sa war on drugs ni Duterte. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.